para bagang mayroong kulang sa mga churches natin ngayon. Ang topiko na pilit iniiwasan sa mga pulpito patungkol sa mga demonyo at demonology. Ang katotohanan sa mga demonyo ay talagang totoo na sila ay nag-e-exist sa napakatagal ng panahon at ang kanilang realidad ay patuloy na nagper-persist na kailangan natin itong ma-recognize na ang mga demonyong ito ay pinapaniwala sa atin na sila ay hindi totoo, na sila ay mga katang isip lang. At dahil dito, ipinagpapatuloy nila ang kanilang mga gawain na tila baga sila ay nagdi-disguise sa mga kasamaan na nangyayari sa ating mundo ngayon. Although ang mga Kristiyano ay lagi nilang naririnig at nababasa sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus ay nagpalayas ng mga demonyo sa mga tao noong kapanahunan niya. Ngunit ang karamihan ay hindi pa rin naniniwala na totoo ang mga demonyo. At kung ating mapapansin, binabanggit sa Mateo 12 verse 43 to 45 ang isang account patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng demonyo. Kapag nakalabas mula sa isang tao ang karumaldumal na espiritu, lumilibot ito sa mga tuyong lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Subalit wala siyang matagpuan, kaya't sinabi niya, "Babalik ako sa pinanggalingan kong bahay." Pagdating niya roon at matagpuan iyong walang laman, nalinisan at naiayos na, umaalis siya at nagdadala pa ng 7 espiritu na mas masasama kaysa sa kanya. At sila'y pumapasok at naninirahan doon. Ang huling kalagayan ng taong iyon ay mas sahol pa kaysa una, gayon din ang sasapitin ng masamang lahing ito. Kung ating mapapansin, binabanggit dito na bumabalik ang masasamang mga espiritu sa buhay ng isang tao kung hindi siya papasakop sa ating Panginoong Diyos. At napakaliwanag na hindi ito superstitious belief, sapagat ito ay katotohanan, mga kaibigan. At hindi ipinagkakaila ng ating Panginoong Hesus ang topiko patungkol sa mga demonyo. Dahil sa Biblia, na-witness natin ang napakaraming mga account na ang ating Panginoong Hesus ay kinonfront niya na pinalayas ang mga demonyo sa napakaraming mga lugar sa kasaysayan ng kanyang buhay. Hindi inignore ng ating Panginoong Hesus ang existence ng mga demonyo at hindi niya rin ipinagkaila ang testimonyo ng mga account ng mga nasaniban ng demonyo. Katulad na lamang ng isang babae na true to life story, mga kaibigan, na ayon sa kwento ay nag-attend siya sa isang church na kung saan lumaki siya sa tahanan na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pamilya ay lumaki sa mga superstitious beliefs at sa kanyang adulthood siya ay na-involve sa isang grupo ng mga kaibigan na nagpa-practice ng iba't ibang klase ng idolatry, eastern spells. At isang gabi, ang grupo niya ay lumalim ang kanilang pagpa-practice sa isang camping trip. Kasama ng kanyang friends, nag-initiate sila ng isang ritual at very uneasy ang kanyang nararamdaman. Ngunit dahil na rin sa peer pressure, siya ay nakipag-participate sa kanyang mga kaibigan. Sa isang kagubatan, sila ay nagpalibot sa isang bonfire at isang unexpected event ang nangyari. Siya ay biglang nanigas at hindi siya makagalaw. Unaware siya sa mga sitwasyon na nangyayari sa panahong iyan. At na-recognize niya ang isang unclean evil spirit na sa pagkakataong iyan ay naka-experience siya ng mga nightmares at mga visions na siya ay naglalakad sa isang koridor na nakaka-encounter ng mga shadowy figures na nag-extend sa mga walls. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, napakatagal na panahon na siya ay nakaka-experience ng mga paranormal phenomena hanggang sa nakilala niya ang ating Panginoong Hesus. At sa kanyang pakikinig ng mga sermon at sa mga katang espiritual ay nabago ang buhay ng babaeng ito. Nawala ang mga demonyo sa kanyang buhay at napalitan ito ng presensya ng ating Panginoong Hesus. Kung ating mapapansin, naglipa na sa buong mundo ang iba't ibang klase ng mga paranormal na mga activities. Ang mga tao ay mas concerned pa sa pakikipag-usap sa Diablo na tila baga joke-joke lang. Ngunit hindi nila napapansin na ito pala ay katotohanan. Oo, mga kaibigan, katotohanan ang presensya ng Diablo.
Kaya naman binabanggit ng ating Panginoong Hesus noong sinasabihan niya ang kanyang mga disipulo na sila ay dapat manalangin. Dahil nais ng dyablo na agawin ang mga kaluluwa ng kanyang mga disipulo. Kaya naman ipinapanalangin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo noong siya ay nandito sa lupa. Dahil may matinding labanan ang dyablo at ang ating Panginoong Hesus. Ngunit lagi nating tatandaan, panalo na ang ating Panginoong Hesus. At ang dyablo ay talo na. Siya ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy at hindi siya magwawagi kahit kailan. Kaya naman mga kaibigan, pinabanggit sa Santiago 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at ilalayoan niya kayo. Ang ating gagawin mga kaibigan ay magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Ang dyablo kasi ay nagbabalat kayo sa napakaraming kaparaanan katulad na lamang ng pananalapi, relasyon, kapangyarihan, pag-uugaling hindi magaganda, kasakiman, pagmamahal sa sarili kaysa sa pagmamahal sa iba, pagmamahal sa mundo kaysa sa pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Napakaraming form ang dyablo. Ngunit nais ng ating Panginoon na isubmit natin, ipasakop natin ang ating buong pagkatao sa Kanya at tayo ay mamumuhay sa piling ng ating Panginoong Diyos at magiging payapa ang ating buhay dahil tayo ay malayo sa presensya ng demonyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa ninyong pag-aalaga at pagbibigay sa amin ng inyong presensya. Salamat Panginoon dahil inilalayo niyo po kami sa presensya ng demonyo. Nawa Panginoon ay tulungan kami na lagi magpasakop sa inyo. Iwanan ang buhay ng kasalanan at tulungan kaming maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan at bigyan kami Panginoon ng peace of mind. Salamat Panginoon sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at nawa po'y manirahan kayo sa aming buhay mula ngayon at magpakailanpaman sa pangalan ni Jesus. Amen.